Good day! Another update tayo ngayon, especially tutok tayo sa Creamline team kung saan maraming ang usap-usapan kung sino nga ba talaga ang effective na gawing first six ni Coach Meneses dahil nga halos lahat magagaling. Dito sa ating channel ay ibibigay natin para sa akin kung sino ang first six na talaga namang mas gagaling pa. Kaya syempre kung meron kayong first six ay i-comment nyo na dyan sa baba at kung bakit sila ang first six nyo. Kaya bago natin guys simulan, please naman huwag nyo kalimutan mag-like, comment, subscribe and pa-hit the notification bell for more Philippines valuable updates. Maraming salamat sa suporta. Ngayon nga syempre nakilala na nga natin ang full line up ng Cream and Cool Smashers kung saan may mga bumalik at nadagdag. Kaya naman ngayon ay ibibigay natin ang possible first six na gamitin at for me sila yung talagang malakas at solid na dapat gamitin ni Coach Meneses na lalong magpapalakas sa team. Kaya syempre tapusin nyo ang video. Ito ay based lamang sa aking first six at kung meron naman kayong first six prediction o talagang solid na first six para sa inyo para lalong mas lumakas ang Creamline, ay i-comment mo na lang dyan sa baba. Ating simulan at narito na ang first six ng channel na to. Para sa akin, sa libero, palitan sina Nyerba at syempre itong si Atienza. Alam naman nating subok na sila at talagang napakagaling. Hindi naman natin masabing talagang si Dindin Lazaro Revilla ay talagang laos na. Ngunit magaling pa rin siya. Ngunit for me, mas okay si Nyerba muna at itong si Atienza ang magpalitan bilang libero ng Creamline. Pagdating sa middle blocker, for me, Panaga at De Leon. Well, maraming ang iba pang mga middle blocker ang Creamline, pero for me sila yung may connection na at magaling bilang middle blocker ng CCS noon pa. Pagdating naman sa opposite, for me ngayon, Tots Carlos muna kapag walang laro. MG. But bigyan natin ng chance ang napakagaling na si Tots Carlos dahil sa pinakita niya ng mga nakaraang conference noon bago siya magka-injury. Talagang malakas si Tots. Kaya good luck. Setter naman for me, no other than Jemar de Guzman. Sino pa ba? Tiyak na talagang gagaling lalo ang CCS sa pagbabalik ni Gia. Kaya good luck. Ito nga ang inaabangan ng lahat. Sino nga ba ang gagamiting open spikers ng Creamline? For me, as of now, pwedeng si Gemma Galanza muna at Alyssa Valdez. Kung hindi pa masyadong galing si Gemma sa kanyang injury, Alyssa Valdez muna at Bernadette Pons. Marami nga nagsasabing dapat si Pons at Gemma at ibang kumuna daw si Alyssa. Ngunit for me, iba ang laro ni Alyssa Valdez kapag si Gia ang setter. Well, kung wala talagang laro, pwedeng palitan ni na Gemma or Pons. Ganun pa man, alam naman natin kakayahan ni Pons at Gemma. Napagaling din hindi lamang sa opensa kahit sa depensa. At itong si Alyssa naman, talagang sulit pa, napakalakas pa rin pumalo. Medyo hassle lang siya sa receiving at digging. Ngunit napapagpapraktisan yan. Kaya syempre, for me lang naman si Alyssa muna. Syempre kasama si Gemma or Bernadette Pons. Kaya guys, sino ang first six nyo? Pa-comment ngayon, pa-subscribe for more valuable updates.